not guilty plea si dating Bambantarlac Mayor Alice Go o Go Huaping sa kasong graft na isinampa laban sa kanya sa Valenzuela Regional Trial Court. Sa pamamagitan ng video conference, itinanggi ni Go ang akusasyon ukol sa umano'y partisipasyon niya sa mga iligal na aktibidad ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa kanyang bayan. Kasunod ng paghain ni Alice Go ng not guilty plea, mabilisan naman siyang humarap dito sa Department of Justice para maghain ng counter affidavit sa money laundering charges na isinampa sa kanya kasama sina Cassandra Ong at Sheila Go. Pasado 8:30 kanina, nang dumating sa DOJ si Cassie Ong na sinundan ni Sheila Go bandang 10:00, dala ng NBI personnel na naka-protective gear. Naghain sila ng kanilang counter affidavit sa reklamong money laundering dahil sa umano'y daang milyong pisong transaksyon sa POGO. Sa kanilang counter affidavit, itinanggi nila ang mga paratang laban sa kanila. You will always ask for the complaint to be dismissed. Most especially right now under the new rules prescribed by the DOJ that the degree of evidence required now is much higher. No more replies for the complainant. We manifested that the complainant will not submit any more reply. Hence, the case is submitted for resolution. You can expect, of course, the issuance of resolution of the panel of prosecutors in this case. Hindi naman nakadalo sa preliminary investigation ng iba pang akusado, kabilang si dating Technology Resource Center Director General Dennis Cunanan at ang Zunyuan Pogo Incorporators na sina Roderick Pujante at Juan Miguel Alpaz. Dahil dito, dedesisyonan na raw ng panel ang reklamo base sa mga ebidensyang iniharap sa kanila. We'll see to it that we'll resolve this case as soon as possible also. 7 hanggang 14 na taong pagkakakulong ang parusa sa paglabag sa Anti-Money Laundering Act. 87 counts ng money laundering ang kinakaharap ni Cassie Ong at Sheila Go, gayon din ng iba pang akusado. Sa dami ng kaso, maaaring umabot ng higit 500 taon ang sentensya sa kanila sakaling mapatunayang sila ay guilty. Of course, I'm hopeful that it will be dismissed. Again, if we're going to follow strictly the new standards of evidence and PI, then it should be dismissed. But again, I wouldn't want to undermine the discretion of the Honorable Panel of Prosecutors either. Ngayong buwan din, haharap muli si Ong sa DOJ para sa reklamong qualified human trafficking dahil pa rin sa POGO. Maghahain pa kasi ng supplemental complaint ang PNP-CIDG ukol dito. So November 18, magpapatuloy ang preliminary investigation. Para sa agenda, Hannah T, BNC.